Hello mga sangkay, I'm back. Andito na muli ako sa aking sariling studio at muli mga sangkay nakabalik na sa aking lungga matapos po ang ilang araw na tawag dito. Matapos po ang ilang araw na bakasyon. So mga sangkay ngayon nakabalik na po tayo sa ating studio. Talagang namang balik muli tayo sa mga makabuluhang content na nakakatatlo po tayo sa iisang araw. So, kamusta po lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At syempre, shoutout sa lahat po ng mga kabataan, mga solid sangkay na lagi pong nag-aantabay, lagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, eto mga sangkay. Anyway, mga sangkay, bago po tayo magtuloy-tuloy, gawin po muna ng lahat ang pinakamahalagang batas. Ito ay walang iba kundi ang i-like ang video na to bago po tayo magsimula, no? I-like nyo po muna ang ating content ngayon. Ito mismong video na pinapanood nyo para po maraming makapanood na mga kababayan natin dahil maganda po yung pag-uusapan natin ngayon. So ito na mga sangkay, kung na-like mo na, start na po tayo sa ating topic. Ito. Nakita ko tong balita at buntik po lumuwa yung mata ko nung makita ko to mga sangkay, no? Dahil nga po, ibang klase to. Sa mga solid supporter ng mga Marcos, pag nalaman po ninyo ang balitang ito, talagang namang magugulat kayo at maiintindihan nyo ang balitang ito. Ito, mga sangkay. Ayan. Ayan po ang balita. Look, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. meets the World Bank officials in New York City. Sa mga solid Marcos dyan, sa mga may alam dyan, nako, hindi po tayo magsasalita ng tapos, pero alam nyo po siguro ang ibig sabihin ko. Siguro nagigets nyo naman ako mga sangkay kung ano po yung tinutukoy ko. Isipin nyo, yan o, President, tatagalogin po natin. Presidente daw po ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. nakipagkita kasama daw po ang mga opisyal ng World Bank. So, anong ibig sabihin nito? Sa mga nakakaintindi dyan, please pakipaliwanag po sa komento. Mag-comment po kayo. Ipaliwanag nyo mga sangkay ng dahan-dahan. Bakit kaya? At ano nga ba sa tingin nyo? Bakit nakipagkita si PBBM sa mga leader, mga opisyal ng World Bank? Ang lupet, no? Joining the President is Speaker Martin Romualdez, House Senior Deputy Majority Leader and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo, DTI Secretary Alfredo Pascual, Philippine Ambassador to the Philippines, Jose Manuel Romualdez, DOF Secretary Benjamin Jokno, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, and BSP Governor Felipe Medalla. Yan po sila. Check po muna natin yung mga larawan bago po tayo magpakita ng mga sari-saring komento, mga sangkay. Ayan. Ayan po, yung mga ilang gabinete ni PBBM na kasama sa pakikipag-usap sa mga leader ng World Bank. Ayan. Ang sarap banggitin, no? Ang sarap gumawa ng content na, alam niyo yun, mga sangkay, mga nakakaintindi po talaga
sa pagkikita po dito. Yung kumbaga mayroong pitik na may alam po bakit po nakipagkita si PBBM sa mga leader ng World Bank. Ang bangis na ito, guys. Ang bangis na ito. Okay, ayan po ang naging meeting nila, mga sangkay. Kasama ang World Bank leaders. Ayan, oh. So, ngayon, mga sangkay, para magkaroon po kayo ng kaunting idea, magbasa-basa po tayo sa mga komento. Sabi po ni Kim Poy Faustino, ayan na, i-withdraw na yung interest ng mga deposits ni Ferdinand E. Marcos. Oh, man. Babasa lang tayo sa komento ha, para mas magets ng marami kung ano itong nagaganap. Alam nyo kasi, itong si PBBM, ako marami pong, may mga negatibo pong nagkukomento tungkol sa kanyang leadership. Pero ako, wala pa kasing isang taon, no? Wala pang isang taon, pero ang dami na po niyang nagawa. No? Ibang style ng leadership ang mayroon siya. At bukod dyan, mga sangkay, pagdating sa pagpapalago sa ekonomiya, nako, Marcos po yan. Alam po natin ang kakayahan ng mga Marcos. Tanyo, World Bank po yan. Kinita ng isang Marcos. Kung tutuusin, sabi ni Jessa Marie Oliva, kung tutuusin, di na kailangan ni PBBM yung yaman na nakatago sa bawat bangko na yun dahil malaki na ang interest ng mga yon sa 36 years na lumipas. Bukod sa yaman na nakatago, may yaman pa silang nasa bangko ng Pinas na nagagamit nila sa kasalukuyan. Kaya sa mga humuhusga sa mga Marcos, mag-isip-isip kayo. Kaya nilang bayaran ng utang ng Pinas. Doble pa. Netizens po ang nagsasabi niyan, hindi po mismo ako. Gaya ng sinabi ko, marami sa mga Pilipino may alam po sa kung ano po ang mayroon sa Marcos at World Bank. Hindi pa po nagiging presidente si PBBM. No? Kaya nga marami pong nakakagulat na ganap nung bumisita po siya doon po sa Amerika. No? At sa kanyang pagpapatuloy ng kanyang pagbisita, talagang namang mas marami pa pong magiging pasabog ito. Sabi po dito, World Bank, well and good. Binanggit niya sa speech na by next year, pipilitin niya maging upper class citizen na ang mga Pilipino. Sabi po ni Nelson yan. O sabi po dito, World Bank, well and good. Binanggit niya sa speech na by next year daw, ayon daw po kay PBBM, pipilitin niya maging upper class citizen na ang mga Pilipino. So ano kaya yun? Ano kaya ang ibig sabihin nun? Tayong mga nakakaalam tungkol dyan, alam kong hindi po yun kwentong batibot lang. Kaya nga ako mga sangkay, hindi po ako sumasagot. May mga bumabanat dyan na fake news. Well, hayaan po natin. Darating at darating ang time na isasampal po natin sa mga pagmumuka ng mga yan ang katotohanan. Wala akong sasabihin, basta ako pogi. Sana all, Marky. Pinklawan Dilawan left the group. PBBM lang malakas alam na this, bakit nasa World Bank siya. Kahit di i-explain. Diba? Di nga ako nagpapaliwanag eh. Gusto ko, alam nyo, nagigil din pa ako. Gusto kong ipaliwanag ito, pero syempre, ayokong pangunahan yung presidente natin. Hayaan po natin siya na dalhin po tayo sa kung ano ang kalalagyan ng Pilipinas mula sa taong ito at sa mga darating pang mga taon. Basta ang masasabi ko lang, this nation can be great again sa ilalim po ng Marcos administration. Hindi haka-haka yan, sabi ni Leticia. Hindi haka-haka yan, magiging isang maunlad na bansa ang Pilipinas kung magkakaisa. Tulong-tulong tayong lahat. Okay.
Sa buong mundo, sabi ni Mariebel, tayo ang may pinakamalaking deposit ng gold. Kaya, gold. Sabi ni Mariebel yan, ha? Nako, Mariebel, babanatan ka niyan. Sinasabi mo, binabanggit mo yung ginto. Babanatan tayo niyan. Babasahin lang natin, ha? Sa buong mundo daw, sabi ni Mariebel, tayo ang may maraming deposit ng gold. Kaya, kahit loan ang Pilipinas, pwede dahil sa laki ng interest. Lagyan ko ng daw dahil hindi naman natin nakita ang gold. But we know na may malaking deposit tayo sa World Bank. Okay. Diba? Sabi naman ni JC, the 170 plus bank deposits na pinakita ni Imelda sa interview niya sa GMA 7 years ago, maghahatid na kaming 31. Maghahati-hati na kaming 31 million. Grabe naman yon. Pero sa mga nakakita, nakapanood po ng interview ni Madam Imelda Marcos sa GMA 7, doon nyo malalaman mga sangkay, maiintindihan nyo, hanapin nyo po Mel Tiangco and Imelda Marcos sa YouTube. Meron po doon mga sangkay, makikita nyo at magigets nyo ang tungkol po sa World Bank at mga Marcos. So ayun, ano po ang inyong komento tungkol dito? Ayan na nagkita na po si PBBM at ang World Bank na noon ay pinag-uusapan lamang po natin ang tungkol dito sa mga Marcos at World Bank. Ngayon mga sangkay, kung ano ang inyong komento, isulat na po yan sa ibaba sa video natin para po maraming makakita ng ng inyong komento at mas madagdagan po ang kaalaman ng mga Pilipino. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.